Desidido nga si Dax sa pag-ibig niya dito kay Zoe. At kahit na malayo ang agwat nila sa lipunan, ay ipupush pa rin nitong si Dax. Wala siyang pakialam. Sinabi niya rito, habang binibigyan siya ng pagkain nitong si Zoe, na kung makalabas umano siya sa ospital, ay yayayain umano niya ang doktora para kumain sa labas. Meron umano siyang alam na restaurant ng mga exotic. Nandidiri si Zoe nung isinalaysay nga ni Dax ang mga pagkain doon. Tumatango lang itong si Zoe, ngunit sa loob-looban niya ay nasusukan siya tuwing pinakikisamahan nga itong si Dax. Wala siyang gusto rito, ngunit dahil nga sa plano ng kanyang ina ay gagawin niya ang lahat-lahat nang sa ganun ay makalaya nga itong si Moira. Iniis ni Zoe ang lahat-lahat. Paalis na nga siya nang bigla naman siyang tawagin itong si Dax. Sinabi nito na maigi umano na kumain muna siya. Sinubuan siya nitong si Dax. Iyan ni Zoe dahil busog nga siya. Subalit nagpupumilit nga itong si Dax. Isa lang umano. Natitiyak umano ni Dax na kapag nakakain siya ay mas lalo siyang gaganahan sa kanyang trabaho dahil marami pa nga siyang gagawin. Napilitan si Zoe. Kabilang banda, ito namang si Harry ay labis na dinaramdam ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Di niya sukat akalain na ang kanyang ama ay isang ngang kriminal. Labis siyang nagdaramdam. Kaya naman upang mabawasan nga ang kanyang inaalala at ang kanyang problema, upang makalimot pansamantala ay pumunta nga siya sa bar. Doon nga ay naparami ang kanyang inom. Hindi na niya namalayan, nalasing na siya. Ando na nga ang tela, nagwawala na siya sa loob ng bar. Kinausap na nga siya ng bouncer ng bar na tumigil na muna at ipahinga na muna ang sarili para bumaba ang kanyang inom dahil sa oras nga na masobrahan siya ay baka hindi na niya kayanin at baka hindi na siya makauwi sa kanyang bahay. Subalit, wala na sa katinoan nitong si Harry dahil lango na nga siya sa alak. Itinulak na nga niya ang bouncer kaya ito ay natumba. Wala na siyang pakialam sa kanyang buhay. Wala nang saysay ang kanyang buhay. Pakiramdam niya ay inabandon na siya ng kanyang amang, si Carlos. Pinabayaan siya nito at naging makasarili. Sa kabilang banda, ang mga marites naman ng Apex ay agad na balitaan na itong si Carlos ay tela nagpaparamdam naman muli kina Lynette at kina Annalyn. Dito nga ay may hinahanala sila na maaari umanong si Carlos ay naroon na nga sa Maynila at wala itong ibang pupuntahan kundi yung si Harry. Narinig ni Annalyn ang kanilang mga salaysay. Kaya naman itong si Annalyn ay agad na alala itong si Harry dahil nag-alala din siya sa kalagayan ng kanyang kaibigan. At dito nga ay kanyang tatawagan. At ang makasagot ay walang iba kundi itong ang bouncer. Ipinaalam nga sa kay Annalyn na itong kaibigan niya ay nasobrahan na nga sa alak at kailangan na nga niya ang sunduin. Umawa si Annalyn sa kalagayan ni Harry. Batid niya kasi na apektado si Harry sa mga nangyayari sa kanyang ama. Lalo't iniidolo niya itong si Carlos. Ngunit nabigo siya sa kanyang ama. Kaya labis ang kanyang hinanakit dito. Samantala, sa loob nga ng bar habang nag-aantay itong si Harry ng kanyang sundo, ay dito nga ay may magpapakita sa kanya na nakatakip ng sombrero at nagtatago. Walang iba kundi ang kanyang kinamumuhian na ama, ito ngang si Carlos. Tinanong siya ni Harry kung bakit siya naroon at bakit pa siya nagpakita sa kanya. Dito na may sinagot siya ni Carlos na anong ginagawa niya sa kanyang sarili, bakit niya ito sinisira, huwag umano niyang tularan kung anong nangyari sa kanyang ama. Mahal umano ni Carlos itong si Harry at hindi niya kaya na makitang nagdusa itong si Harry. Ayaw niya na mapariwara ang buhay ni Harry nang dahil sa kanya. May pag-asa pa siya na iayos ang kanyang sarili at baguhin ang landas na dapat sa kanya para maging mas proud siya sa kanyang sarili balang araw.